Pangsanlibutang ulat. Teenager na may misyon. India, March 30. Nathan. 6 na taong gulang si Nathan nang bumalik ang kanyang pamilya sa India pagkatapos na maglingkod bilang mga misyonero sa Lebanon. Maliit pa siyang batang lalaki at walang interes sa gawain ng mga misyonero. Subalit nagbago ang lahat ng 12 taong gulang si Nathan. Naakit siya sa children's mission stories na kanyang naririnig tuwing Sabbath. Kalaunan ay nagsimula siyang magbasa ng mga lumang kopya ng mga Children's Mission Quarterly at kung minsan maging ang mga Youth at Adult Mission Quarterly. Habang binabasa niya ang mga kwento, nasasabik siyang gumawa ng isang bagay para sa Diyos. Inisip niya, kung ginagamit ng Diyos ang mga bata na kasing edad ko at mas bata pa kaysa sa akin, bakit hindi niya ako gamitin sa isang misyon? Lumipas ang 1, 2, at 3 taon, 15 taon na si Nathan at nanatili pa rin ang pakiramdam na wala siyang nagawang anumang bagay para sa misyon ng Diyos. Dumating ang COVID-19 pandemic at lockdown sa India ng ilang buwan. Isang pastor ang tatay ni Nathan, at ang kahilingan ng mga magulang ay magsagawa ng online Bible study group para sa mga teenager na nakulong sa mga tahanan sa panahon ng lockdown. Mabilis na nakabuo ng grupo ng 15 mga teenager at sumama rin ang ilang mga bata na ang edad ay mas mababa pa sa 10 taong gulang. At narinig ni Nathan na sinasabi ng kanyang ama sa kanyang ina. Ang mga mas bata ay hindi makasabay sa grupo. Magkaiba sila ng antas ng pangunawa. Habang nakahiga sa kanyang kama si Nathan, naramdaman niyang gusto niyang pangunahan ang Bible group para sa mga mas nakakabatang mga bata. Kinaumagahan, kanyang ibinahagi ang kanyang ideya sa kanyang mga magulang. Nagustuhan ng mag-asawa ang kanyang ideya at hinikayat siyang magpasimula agad. Nasabik si Nathan at mabilis na naghanap ng Bible storybook sa kanilang library. Nagpasya siyang sa bawat pagpupulong ay babasahin niya ang kwento mula sa aklat ng Arthur Maxwell's The Bible Story, at pangunahan ang maikling pag-aaral ng Biblia mula sa aklat ng Linda Coe's God Loves Me 28 Ways. Pinagpala ng Diyos ang kanilang mga pagsisikap. Di naglaon, lumahok ang mga bata sa Bible group mula sa mga kapitbahay at maging sa ibang bahagi ng India. Nasa 12 bilang ng mga bata ang lumalahok sa bawat pagpupulong. Gumawa ng mas marami pa. Nawili si Nathan na pangunahan ang Kids Bible Group. Naramdaman niyang ginagamit na siya ng Diyos para sa misyon. Subalit hinahangad pa rin niyang gumawa ng mas higit pa. Samantalang ibinaba na ang mga paghihigpit ng COVID-19. Mga 1 taon ang nakalipas, narinig niya ang sermon tungkol sa isang batang babaeng may taning ang buhay, na nanalangin para sa mga kaibigan, kapitbahay, at maging ang misyonero sa malalayong lugar. Ang wika ng mangangaral ay nanalangin ang nasabing batang babae ng 3 buwan lamang bago siya namatay, subalit ang kanyang mga panalangin ay gumawa ng malaking pagkakaiba sa maraming buhay. Naisip ni Nathan, kailangan ko ring manalangin. Maaari kong ipanalangin ang aking mga kamag-aral, kaibigan at mga teenager sa kapitbahayanan. Nagsisimula na ang mga klase sa mga Seventh-day Adventists kung saan nag-aaral si Nathan at marami sa kanyang mga kaklase ay nabibilang sa hindi Kristiyanong relihiyon. Nag-iisip si Nathan kung sino ang kanyang ipapanalangin. Nagpasya siyang ipanalangin ang mga taong mas bukas para sa Kristyanismo. Napansin ni Nathan ang isang batang lalaki na si Aaron, na nawiwiling umawit sa pang-umagang pagsamba at matamang nakikinig sa mga lesson sa oras ng pagsamba. Nagsimula siyang manalangin para kay Aaron. Isang araw, sinabi niya kay Aaron, "Masaya ako na interesado ka sa mga Kristiyanong bagay." Napangiti si Aaron ng husto. "Gusto kong awitin ang mga awiting ito."
Ang wika niya, "Matagal ka nang tinanggap si Jesus bilang isa sa aking mga Diyos." Gustong malaman ni Nathan ang higit pa. Bakit pinili ng iyong mga magulang ang Christian school na ito para sa iyo? Ang tanong niya. Nakatira kami sa isang kabukiran malayo sa bayan, ang wika niya. Ang tanging school bus na dumadaan sa amin ay ang Adventist school bus. Nagsimula ang kanilang pag-uusap at naging magkaibigan sina Nathan at Aaron. Kung posible, sinasabi ni Nathan sa kanya ang tungkol sa kanyang pag-ibig kay Jesus. Nanalangin siyang naway magbunga ang mga binhi. Walang pag-asang kaso. Habang ikinukwento ni Nathan kay Aaron ang buhay ni Jesus, isang batang lalaking nagngangalang Jay ang may kasiglahang nagkukwento din sa mga kaklase tungkol sa kapangyarihan at kabutihan ng mga Diyos na kanyang sinasamba. Masigasig si Jay para sa pananampalataya ng magulang at naglalagay siya ng mga marka ng mga ritual sa kanyang noo araw-araw. Nakipag-usap si Jay kay Nathan tungkol sa kanyang mga Diyos. Nagpasya si Nathan na hindi ipanalangin si Jay. At isang araw, tumugtog ng piano si Nathan sa panahon ng pagsamba, at nabighani si Jay sa kanyang kakayahan. Pinuri niya si Nathan at nagtanong kung maaari siyang tumugtog ng isang awit mula sa kanyang sariling relihiyon gamit ang piano. Buong galang na nagsalita si Nathan, "Ikinalulungkot ko, tumutugtog lang ako ng mga Kristiyanong musika." Simula noon ay hindi na kinausap ni Jay si Nathan ng ilang mga buwan. Nagpatuloy si Nathan para sa kanyang iba pang mga kaklase at nagagalak siya dahil nakikita niyang hinihipo ng Diyos ang kanilang mga puso. At isang araw, lumapit si Jay kay Nathan at agarang nagsalita, "Pwede mo bang ituro sa akin ang Lord's Prayer?" Hindi makapaniwala si Nathan sa kanyang narinig. Noong una ay parang hindi naman siya karapat-dapat na ipanalangin, subalit narito siya, humihiling na turuan upang matutunan ang Lord's Prayer. Nagsimulang ibahagi ni Nathan ang kanyang pag-ibig kay Jesus kay Jay. At sa paglipas ng panahon, napansin niyang tumigil na sa pagkukwento si Jay tungkol sa kanyang mga Diyos. At kung minsan ay pumapasok siya sa paaralan nang walang marka sa kanyang noo. Kinilos ng Panginoon si Jay mula sa pagiging palasalungat at naging mananaliksik ng katotohanan. Ang wika ni Nathan, "Naniniwala akong hindi magtatagal ay masusumpungan ni Jay ang katotohanan at tiyak na ang katotohanan ang magpapalaya sa kanya." Nagtitiwala si Nathan na ginagamit siya ng Diyos para sa misyon, at nanalangin siya na makagawa pa siya ng mas marami. Salamat sa inyong Sabbath School Mission Offering sa quarter na ito na tutulong upang maikalat ang Ebanghelyo sa India at Nepal. 7 sa 10 na mga 13th Sabbath projects ay kinasasangkutan ng mga Adventist school tulad sa kung saan nag-aaral si Nathan. Salamat sa inyong masaganang handog.